Ikinalugod din ng ilang mga kongresista ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Yan ang agenda report ni Sandro Chona. Victory for Justice and Accountability. Ganito inilarawan ng ilang kongresista ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hudyat ito ng pagpapanagot at hustisya para sa hindi mabilang na biktima ng madugong drug war ng dating Pangulong Duterte. Magsilbi dapat itong paalala sa mga responsable sa pag-aabuso sa karapatang pantao na may consequence ang kanilang mga ginawa. Para naman kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, mainam pa rin ang kalagayan ng dating Pangulo kumpara sa mga biktima ng kanyang war on drugs. Malayoan niya ito sa sinapit ng mga biktima dahil siya ay mabibigyan ng due process na ipinagkait niya sa mga libo-libong mahihirap at aktivistang na shoot to kill noong panahon niya. Giit pa ng kongresista, huwag siyang manlalaban at harapin niya ang panguusig sa krimen niya sa taong bayan. Para naman kina Assistant Majority Leader Representative Pami Zamora, Representative J. Kong Hoon at Representative Jill Bungalon, tagumpay ito para sa hustisya at pananagutan at hindi lang ito symbolic kundi malinaw na senyales na walang hindi pwedeng panagutin maski ang isang dating Pangulo at dapat harapin ito ni Duterte. Para kay Bataan Representative Geraldine Roman, ang chairperson ng House Committee on Women and Gender Equality, panalo ito ng mga kababaihan ngayong Women's Month mula sa Pangulong tinawag na misogynist. In war, it is always the women and the children who suffer more. And I believe nothing can surpass the pain of a mother losing a child. Lahat ng kanyang pangarap, lahat ng yung buhay ng kinitil, ang kinabukasan ng batang nawawala, ng kanyang anak. Maaring i-argue ng ibang tao na mga drug addict naman yan, how sure are you? Alam nyo, sa totoo, and we should all be aware of this, na wala namang akusado ang guilty until proven guilty. They're all presumed innocent. And these people will deny due process. May mensahe rin siya sa mga taga-suporta ng mga Duterte. Kung hindi kayo naniniwala sa mga local courts, at least, bigyan nyo ng chance naman ng ICC. Look at this as a chance for the former president to air his side. Yung hindi tayo nananatili sa duda. If he truly believes that he is innocent of the charges, I'm sure he'll come up with evidence to prove so, no? Now, it will depend on the judges sa ICC kung madedeclare siyang guilty or innocent. So let's give time to due process also. And you just have to trust the process too. Naniniwala rin ang mga kongresista na nakatulong sa investigasyon ng ICC ang isinagawang pag-iimbestiga ng Quadcom kaugnay sa madugong war on drugs ni Duterte. Para sa agenda, Sandro Ochona, Billionario News Channel.